Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel. Masayang nagpapatuloy po ang second anniversary special ng Travel ni Awel. Naku, as promised, yung isang special guest natin, kasama niya po lahat pinagsama-sama by sea, air, and land. Nandito po lang naman kasi ang Nomad Mania Envoy to the Philippines, ang Josa the Explorer. Please welcome sa Travel ni Awel, Josa May Richards. Hello, welcome aboard. Maraming salamat po. It's my pleasure to be here, Papa Awel. Maraming salamat po. It's a great honor. Naku, ang buong mundo nag-aabang sa'yo. May mga nagme-message na from Switzerland, Canada, Belgium. at Belgium na inaabangan ka. Siyempre naman, mukhang itong mga bansang ito ay nalibot mo. Ilan lang sa more than 50 countries na nalibot mo. Una muna, kilalanin muna natin si Josa the Explorer. Bakit naman naibigay ang titulo sa yung Josa the Explorer? Naisip ko lang po siya kasi it's close to parang si Dora, the Explorer. So, since ang pangalan ko po ay Josa or Josaida, no? Yun, ginawa ko siyang handle as a traveler. So, Josa the Explorer na po. Correct. Oo. Pero bukod sa pagiging explorer, isang traveler, ano pa yung ibang pinagkakabalahan mo? Mga side hustles mo or ano ba yung main job mo? Marketing head po ako sa isang pharmaceutical company. Ayun. Philippines, yes. Kaya ikaw din ay biyahe ng biyahe dahil din dyan. Yes, opo. Bukod sa personal mong mga travels. Yes. Di ba? Ganyan. So, syempre, dito muna tayo sa Pilipinas. Kasi on a special second anniversary natin, saan-saan ka na nakarating? Ilang probinsya na ang narating mo? At ano yung mga tumatak na lugar sa iyo sa Pilipinas, Josa? Sa Pinas po, I think around 60 plus provinces na po yun na-visit ko. Oo. And usually, ang mga binibisita ko, mga beach. Yun. Yeah. So, meron din po kaming lugar sa Humalig Island. So, Oy, if saan ever, ito? Saan sa ito? Quezon po. Polillo Island. Yun po. Oo. So, doon ako madalas. And then, of course, I'm trying din na mabisita yung mga hindi masyadong binibisita ng mga Pilipino. Yan. Like mga Zamboanga area, Correct. Marawi, mga Yan. ganyan. Opo. Oo, may nag-imbita nga sa atin sa Zamboanga kasi magkakaroon sila ng fiesta doon at gusto nila din syempre makasama sa travel ni Awel, di ba? Tsaka nauuso ngayon kasi sa yung South, meron 3 lugar dyan sa South, di ba? Yung Zamboanga, basta Salba, parang ganon. Yun, marami po yan. So anyway, sa ibang bansa naman, ano-ano naman ang mga narating mo na anong mga kontinente na itong more than 50 countries mo? As of like August 2025, I've been to 5 continents. Okay. And more than 50 countries plus the territories. So, ang favorite ko siguro masasabi ko, of course, Switzerland. Yes. Oo. Para siyang painting na Correct. postcard. Parang lahat ng makita mo, picture ready. Oo. And then, second could be Maldives po siguro. Since mahilig po ako sa tubig, Yes. pwede ako maging sirena rin minsan. Ayun naman, di ba? Oo. Opo. Sa Switzerland, napuntahan mo ba yung famous na location, shooting location Ng Cloy. ng Cloy, Yes. di ba? O Opo. Crash Landing on You, nandito si Yun Bin ngayon, di ba? Yes. Oo. Napuntahan mo rin yun. Yes, opo. Oo. Nabisita na po namin. Opo. Ito pinapakita natin ang iyong mga pictures, 'di ba, sa pagbisita mo. At totoo nga from Belgium, live na nanonood si Josa Richards. Sabi niya, "Go Josa," 'di ba? Ganon din si Julius Bangalando. Maraming salamat si Linglingay Butak. Thank you very much po. Mary Grace Batalier, nag-aabang naman sa JM Fiang. Abangan mo 'yan. Pag ikaw naman, Josa, pumupunta sa mga lugar sa ibang bansa sa Pilipinas, ano talaga, syempre ikaw yung meron ka talagang gustong puntahan or kainin. Ano yung mga nasa top list mo usually that interests you the most? Being an envoy to the Philippines din po ni Nomad Mania. So, meron kami mga guide kung ano Yes. yung mga places na magandang puntahan, like World Heritage Site. Yan. So, I'm trying to visit those. Tapos may mga recommendations din po kung ano yung mga pagkain na masarap kainin, na particular lang for Yes. that place. Ayun. And then, of course, tinatry ko rin po na mingle sa mga locals. Kasi iba rin po talaga kapag nakakausap mo yung mga locals dun sa country. Correct. Marami ka pong
malalaman sa kanila. Totoo, iba-ibang kultura na alam mong i-share mo rin yung sarili nating kultura, 'di ba? Hindi lang sa pagkain, sa sayaw, 'di ba? Yes. Sa musika at iba-iba pa, 'di ba? Yun. Kung ikaw bibigyan ng chance ang tumira doon sa lahat ng mga napuntahan mo, saan mo gustong tumira? Nako. Yan na nga, nako, ayan na nga po. Oo. Sige, Switzerland. Kasi Switzerland. nandun po yung partner ko. Kaya. Oo. Maganda naman talaga sa Switzerland. Napakalinis, ganon. Yes. At lahat, di ba, maganda, lalo na sa mga social services. Napaka-efficient din po kasi ng transportation. System. Correct. And ang mga tao parang walang problema sa buhay. Relax lang po sila. And of course, yung nature, parang sa likod lang ng bahay mo, pwede ka nang mag-hiking. Correct. So, Oo. masaya po. Kung ikaw naman ngayon, dahil syempre mo yun yung lugar na gusto mong puntahan dahil marami kang natututunan doon, ano ang dadalin mo mula sa Pilipinas? Kultura man o anumang bagay na gusto mo, eto, halos lahat nasa iyo na Switzerland, wala ka nito at ito lang ang meron sa Pilipinas. Oo. Yung pagiging super masayahin ng mga Yan. Pinoy at saka kahit anong problema, parang lahat kaya natin. Like yung baha recently, 'di ba, may mga nagtatampisaw pa. Yes. So hindi tayo madaling ma-depress sa buhay kasi resilient kasi po tayo. Oo. Ayun naman, so yung mga values natin, yung mga tatak Pilipino, tatak Pinoy, Yes. yun yung ibabahagi mo sa Switzerland. 'Di ba? Yun naman yun eh. Ikaw pag nagta-travel ka, syempre, para din to sa mga regular travelers at sa mga babiyahe pa lang. Ano yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo. 'Di ba? Alam mo yan, yung naku, pag biyaheng ito yung unang ini-empake mo eh. 'Di ba? Ano-ano tong mga to? Una po is Yes. passport. Siyempre, Very importante good. ang passport. Oo. And then, ngayon po kasi importante na may travel insurance ka na rin para just in case may mangyari sa inyong masama, meron ka pong something na nakaantabay sa'yo. Correct. And then, Tsaka hindi lang yung hintay mong may mangyari sa yung masama, peace of mind, of mind. yan. Kasi Opo. 'di ba, kumbaga safe ka sa pagpunta mo sa bansa. Totoo yun, matagal na po nating pinupush dito sa programa natin. Kapag kayo babiyahe, huwag mawawala ang travel insurance. Huwag po kayo manginayang sa 1,000 pesos, Yes. 1,500 pesos. Dahil pagdating po doon, kung ano man po yung hospital coverage, sabi nga po, ngayon sakop na pati COVID up to 2 million, Yes. 5 million pesos, di ba? Good point yun. So yun, passport, travel insurance, and of course, you have to be prepared, no? Yung itinerary mo, kung Yeah. saan ka pupunta. Kasi minsan naliligaw ka rin. Totoo naman yun, naliligaw Yes. ka. Oo. Pero kung well-prepared ka po dun sa pupuntahan mo na bansa, medyo mas smooth and convenient na po sa iyo yung pag-travel. Correct. Tas yung of course yung means of yung payment mo, no? Kung Yes. credit card ba yan Yes. or cash. So ang advice ko po is mag-withdraw dun sa bansa. Huwag kayo magpapapalit po dito sa Pilipinas. Kumbaga gamitin yung local currency. Yes, Kung opo. meron po kayong ATM card, mag-withdraw doon o kaya doon mismo sa bangko, Yes. ganyan. Tapos ang gagamitin na po kagad yung local currency dahil Hindi ka po lugi sa correct. exchange. Opo. Isa lang po ang gagamitin na exchange tsaka yung parang kung meron mang conversion ito, wala nang charge. Correct. Isa na lang ang charge na bibigay sa'yo. Hindi po yung i-convert pa ulit. Yes. 'Di ba? From dollars to pesos. Correct. Ganon. Shout out sa more than 1,109 na live YouTube viewers po natin. Thank you very much. Si Rosel Pagalanan, tuwang-tuwa dahil sa Paete, Laguna, saan mabisita daw natin, being the carving capital of the Philippines. Have you been to Paete, Laguna? Yes po. Ang ganda, di ba? Tsaka gusto ko yung simbahan dyan sa Paete. Yun. At eto pa, sabi ni Rosel Pagalanan, sana nga po makapasyal din tayo sa kanila. Professor Paz Diaz, agree sa'yo, ang Pinoy values are very unique. Di ba naman yun? Yun naman talaga eh. Kaya thank you po sa inyo sa pag-share. Sabi ni Teresita Atienza, ang dami mo daw budget, ang dami nang na-travel na bansa, ganyan. Pakipaliwanag nga yan. Kasi dati may naging guest din kami niyan, yung naka-travel din ng 183 countries. May mga nabiyahe siya na halos libre at binigyan pa siya through volunteering. Ano naman yung sa'yo? So, yun, work hard, Yes. travel hard
weather. And may mga ganun din po. Like recently, last month, maraming salamat po sa Philippine Global Explorers. No? Nagkaroon po ako ng oportunidad na makapunta ng Azerbaijan for free. So, and of course, sa tulong din po yan ng Most Traveled People or MTP. So, sinagot po nila ang accommodation namin, pagkain, tsaka tours. Nice. Yan po. So, may mga ganong oportunidad din po naman. And yun nga, kailangan mag-ipon po talaga para makatravel. And speaking of Azerbaijan, eto na, i-share mo na yun kasi yun na yung next question ko din, yung recent trip mo. Siyempre, memorable yan dahil hinihintay ang pag-share mo ng iyong brother na si Joshua Richards na nanonood ngayon sa Halifax, Canada. Hello sa mga kapamilya natin dyan sa Canada na nanonood, lalo na si Joshua Richards, di ba naman? So, ito na, anong nangyari sa Azerbaijan? Kasi ang ganda nun dahil may mga Philippine delegation tayo dyan dahil inintroduce nila yung country sa atin. Go. Ayun po. So, from the Philippines po, specifically from the Philippine Global Explorers, nagkaroon tayo ng 9 na delegates. Yes. So, napili po yan both ng PGE tsaka yung MTP. Yes. Pagdating po namin doon, VIP po ang treatment actually. So, may taga-sundo sa airport, even transportation, sagot po nila lahat. And of course, pinakita po sa amin yung mga places na meron sila na makikita mo na nag-improve na talaga ngayon. Coming from the war previously. Correct. And ang masasabi ko po is meron silang fusion of, let's say, modern and traditional values na po. Even the infrastructure, makikita nyo na po sa area. Pag pumunta po kayo ng Baku, so ang gaganda ng mga buildings po nila doon. And even mga pagkain nila. Masarap din po. Correct. Meron bang pagkakapareho ang Pilipinas tsaka ang Azerbaijan bukod sa mahilig tayong mga azar? Azar, di ba? Ganon. Oo. Masasabi ko meron naman po. Like, siguro, hahalin tulad ko sa BGC siguro, yung magagandang mga infrastructures nila doon. And yung hospitality po nung naging host namin. Ayun. So, ang mga Pinoy din po kasi, di ba? Napaka-hospitable. So, yung mga naging host po namin doon sa Azerbaijan. So, maraming salamat po kila Sir Miraj, kila Sir El Turan. Ayan, thank you. And of course, founder ng MTP, kay Sir Charles Bailey. Ayun. Saan naman ang next destination ng Josa the Explorer? Yung mga balak mong puntahan dahil hindi mo pa napupuntahan. Next week, kasi may holiday po tayo, di ba? Yung long holiday. So, pupunta po ako ng Xi'an, China to visit the Terracotta Warrior site. Wow! Yun po. And nagbabalak din po ako na mag-join ng Mascara Festival sa Bacolod. Uy, masaya yan! Masaya ang Mascara Festival sa Bacolod. Promise. Oo. And nagpaplano rin po kami na manood ng Miss Universe sa Thailand, sa Bangkok. Bakit manood ka lang? Di ka pa sumali. Ganun. Di pa sumali. Paghahandaan ko yan, Paghahandaan. Diba naman? Naku, thank you very much. Baka pwede naman, kahit pang last lang, mag-share ka naman ng travel tripid tips mo. Kasi bakit yung iba, isang bansa lang ang mapuntahan, hirap na mapuntahan, Asia pa yun. Pero ikaw, 53 countries na and still counting. Counting nga, di ba? Naman yun. Oo. Opo. Sige po. May mga travel hack po kasi, like kung magbubook ka ng flight, for example, pupunta ka ng Belgium, may mga flights po na may long layover sa ibang bansa. So, that gives you an opportunity na makapag-visit dun sa country na yon for free. So, for example, Switzerland to Belgium, pwede po silang magkaroon ng layover to Rome. So, pwede ka pong lumabas ng airport at mabivisit yun na rin po yung Colosseum, ganyan. So, free po yun. May mga travel hack din po naman. Usually, pag nagta-travel po ako, since mahal po ang flight ng Manila to Europe, let's say, nagsa-side trip po talaga ako to at least 3 countries bago umuwi ng Pinas para makarami. Di ba naman? Tsaka meron ngayon yung mga airline companies na nag-o-offer. For example, kung papunta ka ng Europe, tas via Turkey, may 8 hours kang layover. Tas pwede kang po, makakapasyal ka po ng libre sa Turkey. Malilibot mo na po yun. Meron po yan, di ba? Sa Taiwan din yata or sa iba pa, basta yung stopover mo, hanapin nyo na lang din po yan para,
hindi lang isang bansa, di ba? Tsaka yung simple lamang po, ito po yung pinakasimple. For example, pag nagpunta ka ng Hong Kong, mag-ferry ka na or mag-bus ka na papuntang Macau, di dalawang bansa na yung Pwede ka pa mapupuntahan po mag-Shenzhen, China. Pwede pa mag-Shenzhen, China, kung meron ka pong visa. Yes. Tapos, yung iba naman po, ginagawa Malaysia, tawid ng tren papuntang Singapore. Yung mga ganun pong tipo, di ba? O meron nga ngayon, di ba? Thailand, Cambodia, tsaka isa pang bansa. Yun, di ba? Yun. Kaya ang tabayanan po niyan. Maraming salamat. Please promote your social media pages para masundan ka nila sa iyong mga pagbiyahe. Ayan. So, again, happy anniversary po. Thank you, And Josa. maraming salamat po. So, gusto ko po kayong imbitahan na mag-join po ng aming Philippine Global Explorer. So, kung naka-20 countries na po kayo na nabisita, then we are so happy to have you on board. And you can also follow me sa Instagram, Josa_May, or Facebook, Josa May din po. Ayan, ako maraming salamat. Thank you. First time tayo nagkaroon ng Josa na guest. The Explorer pa, di ba? Thank you, Miss Thank you Josa, po. The Explorer. Salamat po. At shoutout sa yung special na kasama. Yes, sa akin pong kumare si Jason at magagalit po yung aking pinakapaboritong brother-in-law. Nasa Belgium, Yes. Edsel. And Yes. mga nanonood kong family din, of course, si JR sa Canada, si Janine, si Mama, at mga pretty kong pamangkin sa Belgium and ang aking partner po sa Switzerland, si Oo. Christian. Alam mo, sandali may mga nagre-request dito, nagdi-direct message siya sa atin. Kaka-tune in lang kasi sa Switzerland at sa Canada din, eksakto. May mga tanong sila, baka Yes naman pwedeng po. standby ka muna daw dahil paano makakasali dyan sa Philippine Global Explorers kasi may grupo rin sila doon na mga travelers at hindi pa nila nalalaman yung tungkol sa PGE. Di ba naman, buti na lang na ano mo yun, di ba? Yes po. Nasabi mo na kung more than 20 countries, shout out Emerson Yao at saka kay Maria Felia Lihay at Rafael Ethan. Ayan, di ba? Nagkaroon ng interest, di ba? Pero ito, naghihintay kasi ang mga fans na JM Ibarra at saka ni Fiang Smith kasi nag-promise po tayo sa kanila dahil na-interview nga po natin tungkol po sa kanilang ongoing na I Want TFC series na ghosting na palabas na po ngayon at talagang dinayo pa ng mga fans kung saan man nagpo-promote ang JM Fiang. Kaya na-interview po natin sila. At syempre sa travel ni Awel, na-ikending na rin natin ang tanong sa more than 1,128 YouTube live viewers po natin na ano ba ang mga travel goals nila. Kaya sa mga naghihintay, nandito na po ang ating panayam exclusive mula po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, JM Fiang. Travel